Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at muli tayo po ay magsishare po ng ating ginagawa na magsishare po ng Word of God, na andito na po tayo ngayon sa Genesis 28. Ang aking pong babaging verse ay dito po sa chapter 28 verse 1 and 2, at sinasabi nga po dito sa talatang ito, kaya tinawag ni Isaac si Jacob matapos basbasan at ay pinagbilinan, huwag ka mag-aasawa ng taga-Kananea. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa bayan ng iyong lolo Bituil. Doon ka pumili ng mga papangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo Laban. Amen. Salamat po sa pagbasa po ng salita po ng Panginoon. At dito po natin makikita sa tinalakay po nating verse na ito, na kung maalaala po natin yung po mga nakaraang pinag-aralan natin sa Genesis, ganun din po yung ginawa ni Abraham, na tinawag po yung kanyang alipin at sinabi po na ni Abraham na ihanap na mapapangasawa si Isaac doon po sa lugar na binanggit po ni Abraham, at kabilin-bilinan po ni Abraham, wag na wag dito sa taga-Kananea. Hindi po natin masabi kung ano pong dahilan kung bakit ayaw na ayaw nila sa mga taga-Kananea, at iyon po yung mahigpit na bilin ni Abraham. At sa verse nga po ito na binasa ko, ganoon din po yung ginawa po ni Isaac. Tinawag po si Jacob at pinagbilinan din po na wag po mag-aasawa ng mga taga-Kananea. So, dito po natin makikita na hindi po natin malaman kung ano pong dahilan at kung ano pong meron doon, kung bakit ganun-ganun lang po yung kanilang mga bilin sa mga bilin po, katulad din nga po ang ginawa ni Abraham noon, at ito nga po rin ang binilin po ni Isaac kay Jacob. At doon po pinapupunta si Jacob sa bayan po ng Mesopotamia, at doon po pinapipili ng mapapangasawa. Doon po sa bayan ng kanyang tiyo Laban. So siguro po, bakit po nung panahon yon, kung atin pong isipin na yung po mapipinsan po ay pipili po na magkaasawahan, kung kukumpara po natin ngayon sa ating pong nagisingan na kinamulatan po natin sa mundo, na kapag po tayo ay mapipinsan po ay bawal po na magkaasawa. Pero minsan may nangyayari din po na gano'n, nagkakaasawa din po yung magpinsan po. Pero karaniwan po nangyayari, kapag po nalaman ng mga magulang po na gano'n, ay sila po ito tumututol. So sabi nga po, sinasabi nga po natin dito na tulad nga po na nasabi ko, na hindi po natin alam ang dahilan kung anong meron po doon sa Kananea. Kaya ganun na lamang po ang bilin ni Abraham noon sa kanyang alipin, at ganun din po ngayon si Isaac, na bilin po niya sa kanyang anak na si Jacob. So ganun na lang po, at siguro po sa mga verse pong susunod, malalaman po natin kung ano po talagang meron doon sa Kananea, at kung bakit po may pinagbabawal na doon kumuha ng mga papangasawa. So, salamat po, and God bless po sa ating lahat. Good morning po. Ang share ko po ngayon ay Genesis chapter 28 3 to 4. At ikaw ay pagpalain nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palaguin, at ikaw ay paramihin, upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. At ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham, sa iyo at sa sampu ng iyong binhi, upang iyong ariin ang lupaing iyon pinaglakbayan, na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat.
Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Genesis chapter 28 verses 5 to 6 na sinasabi, agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padang Aram sa lugar ni Laban na anak ni Bethuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at Esau. 6. Nalaman ni Esau na binabasbasan ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Padang Aram para roon maghanap ng mapapangasawa. Nalaman din niya na binabasbasan ni Isaac si Jacob. Inutusan niya ito na huwag mag-asawa ng taga-Kanaan. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po and God bless everyone. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 28 verse 7 to 8. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananiya. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 28 verse 9 to 10. Nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ismael. Na naginip si Jacob sa Bethel. Umalis nga si Jacob sa Beerseba at nagpunta sa Haran. Magandang gabi po sa inyo sa RCCI Family. Ako po ay mag-share lang po ako ng Genesis chapter 20 verse 11 to 12. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuting niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya ay nananaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanghik. Manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 28 verse 13 hanggang 14. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh at sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Amen. Genesis chapter 28 verse 15 and 16. At narito ako sumasa iyo at iingatan kita sa angkamang pumaraon at pababalikin kita sa lupang ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinasalita ko sa iyo. Nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko ito malalaman. Amen. Genesis chapter 28 verse 17. At siyaing natakot at kaniya ang sinabing kakilala at puto na tako ito. Ito ay hindi iba kundi pahay ng Diyos at ito ang pituan ng langit. Amen. Ngayon babasahin ko po Genesis 28 verse 18. At si Jacob ay bumangong kinaumagahan at kinuha ang batong kaniyang inilagay sa ulunan niya at kaniyang itinayo na pinakaalala at kaniyang binuhusan naglangis sa ibabaw. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat para po sa ating devotion. Aking pong ibabahagi sa inyo ang Genesis chapter 28 verse 19. Sabi po rito, He called the name of that place Bethel, but the name of the city was Luz at the first. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita.
Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking i-share sa Genesis 28 verse 20. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan. Amen po. Yun po, siya po ay nangako kay Yahweh si Jacob. Sa ating ngayong buhay, kung tayo mangangako sa Lord, at ito po ay tutuparin natin, siguro po na doon ang pagpapala po lagi natin sa Lord. Dadun din yung gabay natin sa Kanya. Kaya pag nangako po tayo sa Lord, sana ituparin po natin. Ayun po lang mga magandang gabi po muli. Salamat po. Ay pagbabahagi mula sa akalat na Genesis 28 verse 21. At makakabalik na muli sa bahay ang aking ama. Kayo po ang aking magiging Diyos. Amen po. Good evening po. Sa Genesis chapter 28 na po tayo. At ang aking pong babasahin ay sa verse 22. Ang sabi rito, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi na lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 28 verses 1 to 22. Ako po ang magbibigay ng exhortation sa Changmidong Cell Group. At ito ang nakasaad sa chapter 28. Kaya tinawag ni Isaac si Jacob at matapos basbasan ay pinagbigilinan. Huwag kang mag-aasawa ng Kananea. Pumunta ka sa Mesopotamia, sabay ng iyong lolo Betuel. Doon ka pumili ng mapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak na iyong tiyo Laban. Sa iyong pag-aasawa, pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at naway magkaroon ka ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpalain ka nawa niya, gayon din ang iyong lahi tulad ng ginawa niya kay Abraham. Mapasa iyo nawa ang lupaing ito na iyong tinitirhan, ang lupang pinangako ng Diyos kay Abraham. Pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia sa kanyang tiyo Laban sa anak ni Betuel na taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at Esau. Dito po sa yung sinasabi sa makipag-asawa siya sa mga anak ng yung kanyang tiyo Laban, parang pwede noon sa kanila pa pwede 3, 2, pero sa atin parang hindi na ngayon, hindi na pwede yung mga kadugo natin pamangasawa, diba? At isa ang rason na pumunta si Jacob doon sa Mesopotamia, pinapunta nila at pagkaasawahin doon. Isa ang rason kasi pinahirapan sila ni Esau ayon sa chapter 26 verse 24. 40 years old nang noon si Esau na mag-asawa ng dalawa, si Judith at saka si Basimat. Sa dalawang babae na ito, masamang loob ni Rebecca kasi hindi ito Kristiyano o people of God. Parang hindi naniniwala sa Panginoong Diyos. Kaya masamang loob ng mag-asawang Isaac at Rebecca. Kaya pinapunta nila si Jacob sa Mesopotamia, sa bayan ng lolo Betuel niya para pumili ng pangasawa doon. Diba? Dito naman sa verse 6, nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na pagkatapos basbasan si Jacob ay pinagbawal itong mag-asawa ng babaeng taga-Kanaan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia. Nang mabati ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananea, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ismael. Dito natin makikita kung anong ginawa ni Esau sa kanyang mga magulang na mali sa paningin ng mga magulang. Imbes na humingi ng tawad at pasayahin ang mga magulang niya, nagdagdag pa ng asawa. Samantalang si Jacob, mag-aasawa pa lang ng kagusto ng mga magulang.
So, siguro sa aking opinion, siguro dahil sa paghiganti niya o galit kay Jacob na dalawang beses na siyang dinaya. Ang una yung ipinalit, nagpalit siya kasi siya ang unang lumabas sa sinapupunan ng mama niyang Rebecca, tapos kadalawa si Jacob. So ngayon, inanon siya ni Jacob na parang dinaya siya ba dahil sa pagkain lang. Nagutom na gutom siya. Pero wala sa isip lang niya yung mga kung ano-anong panganay ba siya. So ngayon, palit sila. Ang panganay ngayon, si Jacob, siya ngayon ang bunso. At yung pangalawang daya sa kanya, yung pagbasbas kay Jacob na dapat siya ang basbasan kasi siya inutusan ng papa niya, si Ismael, tatay niya si Ismael na pumunta ka ng gubat, mangangaso ka kahit marami silang kambing, pinapangaso siya doon para gusto siyang kumain ng masarap niyang ulam, na yung paborito niyang ulam na lulutuin ni Esau. Ayun, dinaya siya ni Jacob at sa mama niya si Rebecca, kakunsaban ni Jacob, na siyang basbasan kasi paborito siya ni Rebecca, yung ina. Siya ang nabasbasan. Ayun, kaya masama ang loob ni Esau. So dito sa verse 10, umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon siya na naginip, may nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakitaan si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito ay ang iyong hinihigaan ay ibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at laganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at pagtanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupang ito, hindi kita iwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinasabi ko sa iyo." So, kung minsan ganun talaga, di ba? Kausapin ka ng Diyos, ang mga tao sa pamagitan ng panaginip o pangitain. Parang kakausapin tayo ng Diyos, yung gusto niyang kausapin lang na tao, yung malapit sa Kanya. Siguro yung mga righteous na basta yung gusto niya. Yun ang pangako ng Diyos kay Jacob. Kung tayo rin ay lalapit sa Kanya, di ba? Hindi tayo bibiguin ng Diyos at hindi tayo iwanan hanggang matupad ang lahat ng pangako niya. Yun ang pangako niya sa ating lahat. At dito nangako si Jacob na Panginoon, kung ako'y sasamahan mo at iingatan, papakainit damitan at makawi sa aming tahanan, ikaw po ang aking magiging Diyos na sasambahan at ibabalik ko ang 10 bahagi lahat ng ipagkaloob niyo sa akin. Yun ang pangako ni Jacob. Kasi si Jacob ay parang rich boy ba, at madaya ito. Ngunit dahil sa basbas ng ama, siya ang pinili ng Diyos at kinausap ay binigyan pa ng lupa para sa kanyang lahi. At si isa naman ay madamdamin at mapaghiganti. Kaya at matigas na ang ulo, binigyang problema ang mga magulang dahil 3 ang asawa. 2 dito ay dayuhan, isa lang ang parang Kristiyano, yung anak ni Ismael na tihuin niya. Dito natin makikita kung anong ating Diyos na buhay. Mangako at tutuparin niya lahat ang pangailangan mo at bigay niya. Huwag lang tayo magmamadali, di ba? Basta pray lang tayo. Holy Spirit of God, magtiwala lang tayo sa Diyos. Sapagkat Diyos ang nagbigay buhay sa atin, di ba? Huwag ka maghiganti at madaya sa kapwa. Kung nagkamali man tayo, isipin mo may Diyos tayo na buhay at hingi tayo ng tawad. Magpakumbaba, magtiwala sa Kanya at siya ay mangako sa iyo at tutuparin niya ito. Tulad ng pangako niya kay Jacob. Yun lang po ang aking nabigyan na mensahe dito sa chapter 28 nito. Lahat naman tayo nagbabasa at kayo na ang